Hello guys, ngayon sa video kong ito ay ituturo ko kung paano pumili ng magandang butil ng bigas. Dito pala ako ngayon sa supplier ko ng bigas. Yan, marami siya ngayon mga hasmin. 150 yung kan ko kay Kaya Asmin. ituturo ko sa inyo kung paano to kilatisin, kung totoong hasmin ba talaga to. Ang hasmin pala na bigas ay nagmula sa bansang Vietnam. Kumbaga isa itong imported na bigas. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay ang mga video na ginagawa ko about sa pagninegosyo. Kaya kung interesado ka rin matuto about sa ganitong negosyo ay huwag ka na mahiyang mag-subscribe dahil gumagawa ko ng mga video na about dito kung paano yung mga step by step. Ngayong araw nga guys ay mamimili na naman ako ng bigas dahil konti na lang ngayong imported asmin ko. Ito nga pala yung munti kong sit up sa aking negosyo. Bale yung tinitinda ko pala ay feeds at bigas. Ayan. Medyo kulang-kulang na yung ibang items kaya mamimili na rin ako ng pang poultry supply ko. Yan nga at butas na yung stocks ko. Kunti na lang yung naiiwang hasmin. Kaya mamimili na naman ako ngayong araw na to. Ito nga pala yung kilo ng hasmin na binibenta ko, 62. Imported hasmin yan siya. Bago pala ako umalis ay chine-check ko muna yung mga stocks ko kung ano yung mga wala para yun yung mabili ko. Ito na lang pala yung naiwan sa mga grower na tinda ko. Yan, kaya mamimili na naman ako ngayon. Bago ako umalis ay nililista ko muna yung mga bibilhin ko. Ayan. Medyo konti lang bibilhin ko ngayon dahil meron pa naman yung iba kong mga stocks. Grabe. Ayun, at dito na ako sa bodega ng Palawan Poultry. Dito pala ako namimili ng mga pantinda kong feeds. Kaya kung may negosyo kang feeds dito sa Palawan ay dito kan mamili sa Palawan Poultry. Mura yung mga feeds nila dito. May mga special discount sila sa mga regular customer nila. Ang pwesto pala nila ay dito mismo sa Malbar Street, harap ng A&A Plaza. Ayun na, tapos na nga akong magkarga ng mga pinili ko. Iniwanan ko pala ng space sa likod dahil dito ko pa ilalagay yung mga bigas na bibilhin ko. Yan, dyan. Ayun, at dito na nga ako sa pisto ng supplier ko ng bigas. Ito nga pala yung bodega niya. Dito mga Asmin? Dalawa yan. Asmin? Asmin. Ito yung mga local rice Ano to, mga SM? na nakalagay dito. Yan, ang nga to. Ano to isa? Doon na yung Asmin sa bila. Ay doon? Tiga? Asmin. Koko Asmin. Ito yung 1-3. Bago yan. Bagong kanta. No. Saan mas magandang butil? Mindoro. Durog mo ng butil niya. Yan, malambot na yan. Ha? Malambot. Malambot yan? Nasaingin namin yan. Oh. Ito malagkit. Hindi, doon yung malagkit. Ah! Bali, 150 sakos pala ang kukunin ko ng hasmin para marami-rami. Hindi sayang sa biyahe. Ito nga pala yung malagkit niya. Bali, 200,000 ngayong puhunan 150 sa yung ko kay Asmin. 150 sakos na 25 kilos. Sa ganitong negosyo kahit konti lang muna yung bilihin mo para may pantinda ka lang. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Yan, i-check muna natin kung goods yung quality ng hasmin. Yan, napakakintab at napakaganda ng butil.
kailangan talaga bago kayo bumili ng bigas ay i-check nyo muna yung laman ng sako nito para hindi kayo magsisi kapag nabili nyo, baka piki pa pala. Sayang, malulugi lang kayo. Magagalit pa yung customer nyo kapag bumili sa inyo. Ito nga, tapos na yung pagkakarga ng mga bigas. Ngayon ay pauwi na ako. Ito pala yung truck na dala ko ay katas ng pagbibigasan ko. Yan, ito na yung naging bunga ng kunting sipag at tiyaga natin. Nakapundar na rin tayo ng sarili nating service. Pag may pangarap pa talaga, walang imposible. Makakamit mo to kapag sinamahan mo ng sipag at diskarte. Ayun, at loaded na naman ang ating stocks. Kaya sa mga nagbabalak at gusto i-try yung ganito ring negosyo, ang masasabi ko lang ay go for it dahil maganda yung ganitong negosyo.